Ayan. Pero ngayon, babalik tayo sa usapin tungkol sa tauhid. Dahil ito ang tunay na kaligtasan. Ito ang tunay na magbibigay sa atin ng mararamdaman natin ng tunay na pananampalataya. At tamis ng pananampalataya. Dahil sa usapin patungkol sa tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sa ating pagbabalik, 2 linggo, 3 linggo na, no? Na nawala tayo. Hindi, 2 linggo lang. 3. Oh, nakita mo lang yung pandesal na pinano ko. Pinano mo na naka 3 weeks na. Mashallah. Kay bilis ng panahon. Kay bilis ng oras. Yan ang oras natin sa mundo. Napakaikli at napakabilis. Maraming nangyayari kaganapan pero hindi mo na alam ang susunod na mangyayari. Okay, tanong ko kanina, anong pinakamalaking biyaya na palagay nyo na ipinagkaloob sa atin ng Allah? Yung nakarating tayo, Ustad. Nakarating tayo sa? Pag-aaral na ito. Nakarating tayo sa pag-aaral na ito? Ano, sa'yo? Nagising natin sa umaga, sir. Nagising tayo ng umaga na buhay pa at hindi tayo na kumatos. Alhamdulillah. Maraming hindi na nagising o nagugustong gumising pero hindi, wala na. Marami yata bro na nagising doon na sa libingan. Oh, correction. Ustad, namatay siya tapos nagising sa libingan? Oo. Kasi pag namatay ang tao, doon sa libingan, magigising muli. Mabubuhay muli dahil may buhay doon sa libingan. Ang akala natin dito sa mundo, patay siya sa atin. Pero pagdating sa libingan at nailibingang tao, ito ang akidah, paniniwala ng Islam. Namatay siya sa eroplano o sa tubig, sa dagat o ano ang nangyari sa kanya. Pag namatay, nailibing sa lupa o hindi nailibing sa lupa, mayroong tinatawag na hayatul barzakhiya. Ang hayatul barzakhiya ay ito yung buhay sa libingan. Sa pagitan ng dalawang buhay. Buhay sa mundo at ang buhay na walang hanggan sa araw ng paghukom. Sa pagitan nun, nandun ka sa libingan. Ibig sabihin, temporary din yung oras mo dun. Pero ang nakakapagtaka, ang buhay natin sa libingan ay mas mahaba ang igugugol natin doon kaysa naging buhay natin dito sa mundo. And this is the fact that cannot be denied. Lahat ng nailibing, mula noon kay Adan hanggang sa ngayon, mas mahaba ang iginugol nila sa libingan kaysa nung sila ay nabubuhay sa mundo. Pero hindi ko alam, bakit gustong-gusto natin nabubuhay sa mundo? Gusto-gusto natin ng lahat ng mga nandito sa mundo. Gusto-gusto natin magduwaya. Ito, pag nagsabi ang duwaya, tumatawa agad. Bro, hindi mo alam pagsubok yan sa'yo. Nako, ay hirap yan. La ilaha illallah, protektahan tayo ng Allah. Gusto natin maraming asawa, maraming anak, maraming pera, magandang posisyon, maraming sapatos. Di ba? Ikaw, gusto mo isa lang sapatos mo, bro? Hindi. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Nagpalinlang na sa inyo ang pagpaparami ng lahat ng gusto mong marami. Hanggang bumisita at kayo ay dumayo sa libingan na wala na pala. Wallahi mga kapatid, maliban sa mabuting gawain at ang paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Nagising tayo, malaking biyaya. Nandito tayo sa pag-aaral, napakalaking biyaya. Ano pa? Yun lang ba yun? Mayroong gusto ko na tumpak na kasagutan. Binigyan tayo ng buhay ng alas mo. Na binigyan tayo ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagising tayo ngayon, buhay ngayon, nagising, magpinsan lang yun. Di ba? Oo, mag-igagaw naman na ba eh. Kahit kuan, nagising, nabuhay. O, parehas ni mo, karon. Binigyan tayo ng malusog na pangakataon. Ang binigyan tayo ng malusog na gusto mong kumain ng lahat ng gusto mong kainin, pati pandesal. Allahu Akbar. Ang sarap ng pandesal sa umaga na mainit. Oh. Yung ginabayan tayo dito sa Islam. Yan ang gusto kong marinig. At yan ang totoo.
Ang pinakamalaking biyaya, bro, sa atin ng Allah ay ang tayo ay maging ganap na Muslim. Ako Maranao, Tausug, Maguindanao, kayo na mga balik Islam, na maging matatag, maging matotoo, na isabuhay ang Islam. Dahil kung hindi rin natin isasabuhay ang Islam, wala ring saysay. Hindi natin tunay na malalasap ang tamis ng pananampalataya at kagandahan ng Islam kung hindi natin isasabuhay. So, ang pinakamalaking biyaya ang Islam sa atin. Kaya, lagi natin hilingin sa Allah, Ya Allah, panatilihin kami sa iyong reliyon. Oo, lahat ng nabanggit nyo, lahat yan kasama sa maraming biyaya. Pero ang pinakatunay na genuine, if there is something that should be considered as a genuine, gold, brilliant, important thing that Allah has given us, is when He guided us into Islam. Because not all the people around the globe will be guided. Only chosen, only few among the people who are being chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, and you and I, alhamdulillah ya Allah, panatilihin kami sa Islam ito. Amin, amin ya Rab. Okay, so balik tayo sa usapin tungkol sa tauhid. Saan tayo nag-stop sa usapin noong nakaraang 3 linggo? Okay. Nakuha natin bro, mga kapatid, ang tauhid al-uluhiyah, tauhid al-rububiyah, at ang pinakahuli na nakuha natin ay ang tauhid al-asma wa sifat. Okay, bilang pagbabalik, tanaw na maikli lang para sa pangkalahatan. Ang tauhid rububiyah, ang kaisahan ng Allah na siya ang nag-iisa sa kanyang pagka-Diyos, siya ang nagtutustos, makapangyarihan, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kamatayan, at siya ang may tunay na lubos na kapangyarihan ng lahat. Yan ang pangitain, yan ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang tauhid rububiyah. Na nag-iisa lang siya doon. Ibig sabihin, nag-iisa lang na siya ang nagbibigay ng panustos. Nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng lakas. Walang pwedeng maganap mangyari sa mundo maliban siya. Pero, ulitin ko, ang ibang mga relihiyon o ibang mga tao na hindi Muslim, naniniwala sila sa tauhid rububiyah, sa kung sino yung Diyos na pinapaniwala nila. Pero sablay pa rin. Kasi, yung mga paniniwala nila, alimbawa, isa kang Kristiyano, naniniwala ka na ang Diyos makapangyarihan, siya ang tagapaglikha. Ang problema, o siya ang may nagpapatustos. Tama ba yun? Siya ang nagpapatustos at nagbibigay ng buhay, lakas at biyaya sa tao. Pinapaniwalaan mo yung bilang Kristiyano, naniniwala sa Diyos na siya ang ganun, pero nagtatambal ka pa rin. Dahil pumupunta ka sa mga salamangkero, pumupunta ka sa mga manghuhula, pumunta ka sa mga ibang mga tao na humihiling sa kanila ng mga biyaya. Humihiling ka sa kanila ng mga pwedeng magbigay ng biyaya sa iyo at nakakalimutan mo ang tunay na nag-iisang Diyos. At pinapaniwalaan mo pa yung mga manghuhula. Samantalang yun ay pag-shirk, pagtatambal sa Allah. At ito rin ang sasabihin ko na ito ay babala sa mga kamusliman na naniniwala sila na sila ay naniniwala sa Allah, pero kung sila ay pumupunta sa mga manghuhula, sa mga salamangkero, o sila ay may mga pamahiin na ginagawa na isang uri ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad halimbawa na paggising sa umaga, tapos maglalagay daw sila ng mga dahon-dahon doon sa may tinda, sa tindahan nila. Yung iba, yung pera na kanilang binibenta, nilalagay sa arinola. Tapos, ewan ko, hindi ko alam bakit yun ang paniniwala nila na marami ka daw mabibenta, arinola ang lalagyan, tapos ganun. Tapos, pinapaniwalaan mo ngayon, nakakalimutan mo ng Allah ang siyang nagbibigay ng panustos. Siyang nagbibigay ng biyaya. Ang magbibigay ba sa iyo ang biyaya? Yung arinola na yun? Magbibigay ba siya ng biyaya? Ano may? So, ibig sabihin, nagtatambal ka sa Diyos. Dahil nagbibigay ka sa Kanya ng mayroon pang katulad niya na katulad ng Kanyang kakayahan. Ang Islam, hindi ganun. Pag sinabi mong siya ang tagapanustos, walang ibang nagbibigay ng biyaya at panustos, makapangyarihan, maliban sa Kanya.
Kung minsan sinasabi mo na may papatay sa akin at siyang makakapatay sa akin, isipin mo ang magbibigay ng kamatayan at magtatanggal ng buhay sa iyo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit ka natatakot? Alam natin ang kamatayan nandyan na yan. Darating at darating sa oras na itinakda. Pero ang punto rito ay huwag kang matakot o huwag kang maniwala na ang papatay sa iyo ay yung tao na yun o yung bagay na yun o anuman, dahil ang magtatanggal ng buhay sa iyo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, wallahi, only in Islam where you can fully understand the teachings of the oneness of God. The full interpretation and understanding of believing the oneness of God, that Allah has the power on all things. Unlike some other religion, they believe in God, but some sort and aspects of what they believe, it is a form of associating partner to their gods. In Islam, fully lahat, alhamdulillah, sa Islam lang. O ngayon, pangalawa, Tauhidul Uluhiyya. Ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang ang nag-iisa na dapat sambahin. So ngayon, naniniwala ang mga Kristiyano at mga Hudyo na may Diyos, pero sino ang Diyos na sinasamba nila? Hindi si Allah. Kung ikaw rin na Muslim naniniwala na hindi si Allah ang tunay na nag-iisang Diyos, samantalang siya ang nagsabi sa Quran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Katotohanan siya ang Allah, ang nag-iisa na tunay, na totoo. At ang sino mang sumamba bukod pa sa Allah o maliban pa sa Allah, siya ay tunay na nandoon sa kalugian. Siya ang tunay na mapanlinlang. Siya ang tunay na kasawiang palad. Dahil batil, hindi katotohanan. Ang sino mang Diyos na sinasamba ng kahit sino sa atin, maliban ang tunay na Diyos na nag-iisa ang tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang sinasabi natin, kapatid. Maski anong relihiyon mo, maski gaano ka kabuti, pero kung hindi si Allah ang pinapaniwalaan mo, hindi ang Islam ang pinanghahawakan mo, anta mafi faida, mafi shay huna fid dunya, anta minal khasirin, kasama ka sa mga kalugian. Pangatlo, al-asma wal sifat. Itong sinasabi nating al-asma wa sifat. Ang asma wa sifat, mga pangalan ng Allah na namumukod-tangi na nag-iisa lamang sa Kanya. At ang Kanyang mga katangian. Ang pagiging makapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Kanyang habag, ang Kanyang kaalaman, ang Kanyang lakas, ang Kanyang pandinig, ang Kanyang pandama, ang lahat ng anumang nasabi niya patungkol sa sarili niya sa Quran, yun lamang ay sa Kanya. Oo, marami na siguro na mayroon siyang mga katangian na katulad ng katangian ng tao. Nakakarinig ang Allah, pero hindi katulad ng parinig ng tao. Ang parinig ng tao, mahdud, limitado. Tayo lang dito. Naririnig ba natin kung sinong nag-uusap doon? Yung mga marites dyan sa ibang kwarto? Ha? Naririnig nyo? Hindi. Tayo lang nagkakarinigan dito. Yung dyan sa baba, yung nagtitinda dyan ng gulay-gulay. Pare, mura lang, bili ka dito. Naririnig nyo, Indiano, nagsasalita ng Tagalog. Naririnig nyo, bro? Hindi, limitado. Si Allah, ang ating tagapaglikha, ang Kanyang pandinig, buong mundo, lahat ng nagagalaw, lahat ng nagsasalita, naiintindihan, naririnig niya, pati doon sa pinakailalim-ilalim ng kalupaan na walang nakakarinig, walang nakakabatid, alam niya at batid niya. Innahu laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang katulad sa kahit sino mang bagay, sa kahit sino mang lahat ng kanyang nilikha, at siya ang nakakarinig at tunay na nakakakita. Ang pagkita natin, nakakakita tayo, tama? Dito lang. Ditong isang kwarto. Alam mo kung anong ginagawa niya dyan? Hindi mo alam. Hindi natin alam. Si Allah, alam niya. Anong dyan? Tayo dito, nandun sa Pilipinas, nandun sa Afrika, sa Amerika, sa kahit saan lugar sa mundo, alam niya, batid niya. Yun ang kakayahan ng Allah, ang ating tagapaglikha, na wala siyang katulad sa lahat ng anumang katangian na mayroon ang kanyang mga alipin. Dahil ang katangian ng Allah ay namumukod-tangi na nag-iisa lamang sa Kanya, na nababagay lamang sa Kanya. At huwag mo sabihin isang tao na sinasabi mo na si Allah ay ginagawa natin katulad ng tao. Na nakakarinig ang Allah, na katulad ng tao, mayroon siyang kamay na dalawa, sasabihin mo katulad ng tao. Hindi yun.
Hindi yun ang interpretation natin. Napakabobo mo naman na sabihin mo na ganun si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinasabi namin, si Allah, oo, nabanggit niya na mayroon siyang kamay na dalawa, na nabanggit niya yan sa Quran. Ngunit ang kanyang kamay ay walang katulad. At hindi katulad ng kamay ng tao. Hayop o bagay o anuman. Sa kanya lang yun. Papaano? Ano yun? Hindi natin alam. Allah alam. Pero pinaniniwala natin na meron. Katulad ng paniniwala mo ng Allah na may Diyos. Naniniwala tayo, hindi ba? Nakita natin? Hindi. Oh, ganun din. Naniniwala ako sa Allah na may kamay siya. Sinabi niya, ganun yun. Papaano yung kamay niya? Ano yung kamay niya? Allah alam. Hindi ko alam. Walang nakakakita. Silence na ako doon. And this is the purity of the faith. Ito yung totoo na tunay na paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Nagbibigay tayo ng tamang pangkahulugan at tamang interpretasyon at mabuting pag-iisip sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, nakuha natin ang tauhid uluhiyah, wa rububiyah, wal asma wa sifat. May katanungan before we will go proceed? Bro, meron? O sige, anong katanungan mo? Tanong ko Ustad, yung dito ko pa tungkol sa al-uluhiyah. Pagka-Diyos ng Allah na, anong tauhid uluhiyah? Anong tauhid ng uluhiyah? Anong ibig sabihin ng tauhid uluhiyah? Kaisahan o kasama ng pagka-Diyos. Kaisahan ng Allah sa kanyang tunay na pagka-Diyos na